Pandemic o holiday man, walang patid ang pagtatrabaho ng marami nating mga kababayan para may taguyod ang pamilya. Kaya naman, upang alamin ang mga programa na magbibigay proteksyon sa ating mga manggagawa, makakausap natin si Employees Compensation Commission, Executive Director Stella Zipagan Banawis. Magandang araw po. Magandang araw po, Sir Aljo and Yusek Rocky, at Merry Christmas po sa inyong lahat. Opo. Director Stella, sa datos po ng inyong ahensya ay magkano at ilan po ang naging benepisyaryo ng COVID-19 compensation benefits? Ang nagpoproseso po ng COVID-19 Employees Compensation Benefits po natin ay ang aming implementing agencies, yung GSIS po for public sector workers, at saka yung SSS para naman sa private sector workers. At doon po sila nagsasubmit. Based po sa datos na binigay po sa amin ng SSS at GSIS mula sa data sharing agreement po namin, particularly for SSS, hindi pa po umaabot ng 1,000 yung mga nagpaproseso ng COVID-19 compensation na po. Pero ang prescriptive period naman po ng pag-apply ay hanggang 3 taon. So siguro hindi pa sila nakapag-apply. Right now, drop box ang ginagamit ng SSS at saka GSIS para ma-apply ng mga aplikante ng EC benefits. So siguro hindi pa po sila nakapag-drop box yung mga naging biktima po ng COVID-19 natin na pandemya. Meron ba kayong programa, Director, ang ECC para sa mga manggagawang pumanaw dahil sa COVID-19? Meron po. Aside from the sickness benefit at saka medical benefits na nakukuha ng mga nag-COVID positive, yung mga namatay din po ay meron tayong funeral benefit na 30,000 pesos in addition to what they get from SSS and GSIS na funeral benefit din. At meron din po silang death benefit or survivorship benefit para sa naiwanan po nila. Opo. May kapareho rin bang compensation package para sa iba pang sakit? Opo. Lahat po ng work-related na injury, sickness, death or disability ay kinocompensate po under the Employees Compensation Program. Ang mga benefits po dito, hindi lang yung sinabi kong sickness benefit at saka medical benefits. Meron din po tayong disability benefit na pension pagka nagkaroon ng permanent partial disability or permanent total disability. Permanent partial po pagka yung partial function ng body ng isang tao, katulad ng isang kamay na wala dahil sa pagtatrabaho o paa, ganun po, o fingers, ay nakocompensate po yun dahil meron tayong employees compensation benefits. Meron din po tayong tinatawag na rehabilitation services. Sa rehab services po ng employees compensation program ay meron po tayong free PT, OT, meron din tayong free prosthesis or assistive devices. Meron din po tayong livelihood program, training program, at dun po sa programa na to, nagbibigay po tayo ng starter kit na umaabot ng 20,000 at pagka na-sustain mo yon after 1 year, ay another 10,000. Nito pong pandemya, hindi na po namin hinintay yung 1 taon. 3 buwan lang na na-sustain mo yung iyong livelihood program, nagbibigay na po kami ng complimentary kit na 10,000 ulit in addition to the 20,000 na po. So, mga programa para sa mga workers na nagkaroon ng tinatawag nating work-related injury or sickness or disability or death. Ang keyword po doon, Sir Aljo, is it has to be work-related na po. Opo. Nabanggit ni DOLE Secretary Bebot Bello III, Director, siya rin po yung chairperson ninyo sa ECC Board. Yung pong pagnanais na at least man lang itaas yung compensation benefits ng ating po mga manggagawa hanggang 50,000 pesos mula sa kasalukuyang 10,000 piso. Tama ho ba?
Kailan po ito maaaring asahan ng ating mga kababayan po? Sige po. Thank you po, Sir Aljo, sa tanong na yan. No? Gusto ko lang po iklaro na yung na-mention po ng ating butihing Secretary of Labor na 10,000 ay hindi pa po yun yung ina-apply sa SSS o kaya sa GSIS. Ito po ay ina-apply sa ECC mismo. It is part of our Quick Response Program and we started it in 2018. And right now, it's at 10,000 or 15,000 pag namatay po yung naging biktima ng COVID ay 15,000 para sa pamilya. At hindi lang po ito pang COVID, para po naman sa lahat ito. Ang sinasabi ni Sec. Delio na itaas sa 50,000 ay nag-request na po kami ng actuarial study sa SSS at hinintay na lang po namin kung kaya po ng ating fund na itaas ng ganun kataas yung cash assistance na tinatawag po natin. So lahat po kasi ng benepisyo na binibigay ng EC ay kailangan dumaan po sa actuarial study para po mapangalagaan din po yung ating pondo. Paano po makokontak ng ating mga kababayan ang ECC para po sa kanilang mga concerns at ilang pang mga katanungan po, Direktor? Yeah, thank you po, Sir Aljo. Ang amin pong hotline ay 889-678-37 or pumunta po sila sa aming Facebook, yung Employees Compensation Commission. Meron po kaming interactive section doon para magtanong at sinasagot naman namin. At pwede rin po silang pumunta sa aming website, yung ecc.gov.ph po. Maraming salamat sa inyong oras. ECC Executive Director Stella Zipagan Banawis. Merry Christmas po. Maraming salamat din po, Sir Aljo.